Isang pribilehiyo na tayo po ay nahirang, napili na maglingkod sa ating Panginoon. Isa tayo sa binayaran ng Diyos ng kanyang banal na dugo para makalapit tayo, makapanbalik tayo sa ating Ama na nasa langit. Kaya patuloy tayo tayong natuto sa kanyang mga salita na ibinibigay para sa atin. Kaya marami nang naglilingkod sa Panginoon ngayon. Sabi ko nga, ang mundo ay dapat nagkaroon na ng healing dahil sa dami na ng mga taong nakakilala sa Panginoon. Pero mayroon tayong mga napapansin, nakikita na bakit ganoon. Kasi mga tanong na sinasagot din ng Diyos kung bakit. Ang Diyos lang naman ang makakasagot sa mga katanungan natin kung bakit. Kaya minsan pa tayo po'y mag-aral sa salita ng Panginoon bilang isang gawain natin sa ating online service, sa ating midweek service tuwing Miyerkules. Kaya bago tayo mag-aral sa mga salita ng Diyos, manalangin muna tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo upang hingin ang makalangit na kaalaman, upang maunawaan namin ang mga makalangit na usapan, Panginoon. Tuloy kami nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo sapagkat kabilang kami sa mga taong inyong tinubos at pinagpapala ng pagpapalang espiritual. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, minsan pa kami po ay magbulay at mag-aral ng iyong salita. Panalangin namin na ikaw, Panginoon, ang siyang magturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita, Lord, sa bawat isa sa amin, hindi ang aking kahinaan. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pagpapala na ibinibigay ko sa bawat isa sa amin. Tuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. 2,000 taon na bago bumaba ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat dito sa lupa at nagturo sa atin. At ang kanyang daladala ay kaligtasan, daladala niya ay kapayapaan, kagalingan. Kaya lang minsan, kapag nag-iisip po tayo sa ating paligid at ang ating nakikita, so nag-iisip tayo, bakit kaya ganoon ang pangyayari? No? Minsan, maraming mga panalangin na hindi naman talaga nasasagot. Maraming mga pagsamo natin sa Panginoon o paglapit natin sa Panginoon na mabago yung taong ipinapanalangin natin. Minsan, hindi naman talaga, parang hindi kumikilos ang Panginoon. Yung ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam po natin ang ating Diyos na makapangyarihan ay Diyos na siluso. Ayaw niya nung kalahati. Ayaw niya nung tira-tira. Ayaw niya na alayan natin siya ng may pilay o may mga diferensya na ialay natin sa lumang tipan. Yun ang kanyang hinagpis ng Diyos na ang kanyang bayan. Inuupiran siya ng mga tupa na may mga diferensya. At ngayon sa bagong tipan, ang ating inaalay sa Diyos ay ang ating sarili. At minsan, hindi natin na ibibigay ng buo. Kaya ang salita niya nagtuturo sa atin tungkol sa pagiging paglilingkod natin na dapat buo. Kaya may mga dahilan kung bakit po tayo ay minsan hindi nasasagot agad ng Diyos yung ating mga dalangin. Minsan nare-reject sapagkat sabi nga niya, nung nagsalita ako sa kanila, hindi naman sila nakikinig. Yun din ang aking gagawin pag sila naman ang nagsasalita sa akin. Kaya matutunan natin at pag-aralan natin ano bang gusto ng Diyos na paglilingkod natin sa Kanya. Simple buo. Kaya ang problema, minsan ang dami natin pinaglilingkuran. Sa chapter 6 ng Matthew, sa verse 24, sabi po dito, walang aliping makapaglilingkod ng dalawang Panginoon o sa dalawang Panginoon. Sapagkat kaputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at saka kayamanan. Sabi ng bibig ng Panginoon na hindi tayo pwedeng maglingkod ng parehas.
na busy tayo sa Diyos, tapos busy din yung isip natin sa trabaho o pag-produce ng pera. Hindi ko invento tong aral na ito, kundi sabi mismo ng bibig ng Panginoon. Hindi tayo maaring maglingkod ng sabay. Alam nyo, kapag dalawa-dalawa po kasi ang ating pinaglilingkuran, parang dalawa asawa mo, wala kang kapayapaan. Kasi kung dalawang pamilya mo, may girlfriend ka doon sa isang lugar, may girlfriend sa isang parte ng isang lugar, talagang mabuburyong ka. Hindi pwede ang ganon. At maging sa spiritual na paglilingkod, hindi pwedeng sabay ang paglilingkod. Alam nyo, yung tayo mga Kristiyano, nagtatrabaho tayo, hindi naman para talaga magtatrabaho para yumaman o ano, para pantustos lang po ng pangangailangan yon. At hindi po natin ilalagay ang trabaho sa number 1. Dapat, ano lang siya. Sabi naman ng Diyos, 6 na araw kayo magtrabaho, ang pang 7 araw para sa akin yan. 1 araw lang sa Kanya. Ang problema po ng marami, pati yung sa Diyos kinukuha. Pati yung, minsan wala ng panahon ng mga Christian ngayon sa pag-aaral ng mga salita kasi busy na nga sa trabaho. 2 ang pinaglilingkuran, gustong tumawag sa Diyos pero di din makakawala sa mga panawagan ng mundo ito. Kaya, ang Diyos, sabi ng Diyos, hindi kayo pwedeng maglingkod ng sabay. Sa chapter 17 ng ikalawang Samuel, chapter 17, sa verse 24 hanggang 41, basahin po natin ito. Isang turo ng Diyos, ikalawang hari, hindi ikalawang Samuel, ikalawang hari. Sabi po sa ikalawang hari, chapter 17, sa verse 24 hanggang 41, makikita natin dito kung bakit nagiging mabigat sa mga naglilingkod sa Panginoon yung buhay o pamumuhay. Dahil sabay nilang pinaglilingkuran ang Diyos at saka yung pera o yung mga pangangailangan. Sabi po sa 24, ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Aba, Hamar at Siparbaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh. Kaya sila ipinalusog niya at ipinalapa sa mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito sila pinakakain niya sa mga leon. Kaya pinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelita, dinalang bihag at pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. Ibinabalik at ibinalik niya sila sa Samaria, ang isa sa mga paring dinalang bihag, at ito ay naninirahan sa Betel. Itinuro niya sa mga tao kung paano nila sasambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumagawa sa kanilang mga diyos-diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana, sa mga sagradong burol at ginawa ng mga Israelita. Si Sukot Binot, ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia, si Nergal na ginawa ng mga taga-Kuta, si Asima ang sa mga taga-Hamat, si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas, si Adramalik at si Anamalik naman ang mga taga-Sparbaim. Nagsunog sila sa kanilang mga anak bilang handog sa mga diyos-diyosan ito. Sa verse 32, sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili ng ibang uri ng tao bilang mga pari at ang mga ito ang naghahandog sa mga dambana, sa mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba ng kanilang mga diyos-diyosan, tulad ng kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Simula noon, iyon na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi nila sinusunod ang mga tuntunin
ang mga tuntunin at kautusan ay binigay sa kanila ng anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, niyuyukod o maglingkod o maghandog sa kanila. Ang sasambahin ninyo ay si Yahweh na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan, ng dakilang kapangyarihan. Siya lamang ang inyong paglingkuran at handugan. Susundin ninyong mabuti ang lahat ng utos at mga tuntunin ibinibigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos at huwag ninyong kalilimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo. Si Yahweh lamang ang inyong sasambahin at iligtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Ngunit ayaw nilang sumunod kundi nagpatuloy sila sa dati nilang kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang mga kaapu-apuhan. Kikita natin dito, puro pagsamba. Hindi alam kung sino talaga sasambahin. Dito po, may mga sa Samaria, sabi po dito, may pinatirang hari na ang daming mga lahi, pero hindi nila alam kung paano sumamba sa Diyos, kaya nga pinalapas sila ng mga leon. Kaya may nagsabi na, kaya nagaganyan yung mga yan, kasi hindi nila alam ang aral ng Diyos. At naghirang sila, pinabalik na ng isang kalipin na pari, at yun ang nagtuturo sa salita ng Diyos para sa kanila. Kaya naniniwala naman sila, ang problema, yung kanilang kinaugalian na pagsamba, ganun pa rin. Parang mga Christian ngayon, sumasamba sa Diyos pero hindi makakalimutan yung lumang ugali. Alam nyo ba na ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay dapat nagbabago. Nagbabago maging sa ugali ng pagsamba at mga pagpupuri. Minsan, alam nyo ngayon, hindi mo maintindihan, mahirap na i-identify ngayon ang Christian at saka non-Christian kasi ang non-Christian ngayon marunong na rin manalangin. Ang Christian marunong din manalangin. At ang non-Christian marunong din mag-TikTok. Ang Christian marunong din mag-TikTok, ha? Yun ang problema. Yung Facebook, kung ano mga sa Facebook ngayon, di nawawala. Christian yun. Kumbaga sumasabay. Alam niyo ba na ipinagbabawal sa atin ng Diyos ang pakipamatok sa mga di mananampalataya. Yung mga kinaugalian ng mga luma nating pamumuhay, hindi na dapat natin ginagawa sa ngayon yan. Nag-iiba na tayo ng ating mga landas sapagkat ayaw ng Diyos. Sabi ng Diyos, hindi kayo pwedeng maglingkod sa akin kung naglilingkod din kayo sa mga ganyan. Halimbawa ngayon, usong-uso ngayon yung sa Facebook, yung lalaki na titingnan niya yung mukha niya kung babae siya. Halos nakikita ko mga Christian, gano'n, tuwang-tuwa. Alam niyo ba sa Panginoon, silos na silos ang Diyos sa mga ganyan? Kasi isang pandaraya ng demonyo yan, isang pakanan ng demonyo na inililigaw niya ng demonyo yung mga utak ng mga mananampalataya para mawala sa paglilingkod, yung mawala sa focus sa paglilingkod. Kaya alam niyo, ang Diyos nagsisilos ang Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, hindi kayo pwedeng maglingkod sa akin ng sabay. Walang pwedeng maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. At sa lumang tipan pa lang, ito na nga sinasabi dito sa verse 41, sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumasamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan hanggang ngayon. Ganoon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ang kanilang mga kaapu-apuhan. Mga nakakatakot po na dapat nakawala na po tayo sa mga ganyang mga kaugalian. Sabi nga po, sa Diyos lang tayo dapat na sumamba. Hindi din tayo dapat makipamatok o maglingkod sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sa chapter 10 ng unang Korinto, tinuruan tayo ni Apostol Pablo, sabi po sa verse 18, sabi po dito, tingnan ninyo ang bansang Israel, hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakinabang sa ginagawa ng gambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Sa verse 20, hindi. Ang ibig kung sabihin, ang mga pagano ay nag-alay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo.
Hindi kayo makakainom sa kupa ng Panginoon at gayon din sa kupa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon na makisalo rin sa hapag ng demonyo. Nais ba nating malibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo mas makapangyarihan tayo kaysa Kanya? Dito tinutuloy Apostol Pablo, hindi pwedeng makiinom tayo sa saro ng Lord. Nakikinom din tayo sa saro ng demonyo. Hindi pwedeng naglilingkod, nagsiserve tayo ng Lord, tapos nagsiserve din tayo sa demonyo. Siya nakakalungkot, yung lahat ng hilig ng mga tao sa mundo, ang mga Kristiyano kaisa. Ganun din, kung ano-ano mga pinagagawa. Tapos nakikita mo, di man lang iniisip na Kristiyano siya. Minsan, yun po yung nakakalungkot na sitwasyon. Kaya, yung paglilingkod, ito yung dahilan na minsan hindi, parang ang daming nananalangin na malusaw na o matapos itong COVID-19. Parang bingi ang Diyos. Kaya, kasi bakit? Mapalibuhoy ang Diyos nananalangin kayo sa akin. Pagkatapos, yun na naman kayo. Ginagawa na naman ninyo yung gusto ninyong gawin. Sabi nga, hindi pwedeng umiinom tayo sa kupa ng Panginoon pagkatapos umiinom din tayo sa kupa ng demonyo. Sabi nga po dito, nais ba ninyong manibugho ang Diyos? Sabi sa verse 22 ng chapter 10 ng unang Korinto, mas makapangyarihan pa tayo sa Kanya. Alam niyo, sa mga ganitong sitwasyon, dapat nga po nagbabago na ang mga, lalo na ang mga lingkod ng Diyos. Talagang dapat, kasi nakakatakot nga po na magsilos ang Panginoon. Kaya, ito yung dahilan, sabi nga ng Diyos, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at saka kayamanan, sabi po. Sa Santiago chapter 4, sa verse 4, Santiago chapter 4, verse 4, sabi po dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Narinig po natin yung Santiago chapter 4 verse 4. Sabi po, kinakaaway daw natin ang Diyos kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan. Sabi po dito, ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Sabi po diyan. Kaya minsan hindi natin namamalayan pag ang ating mga practice lagi puro pangmundo, inaintay sa mundo, kahit nga sabi nga, di ba ngayon, usong-uso yung, ang aim kasi ng mundo ngayon, yung maliliit na, maiiksi na shirt, mga damit na labas ang pusod. Ang mga Christian, nakikita mo nga dyan. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ibigin yan. Ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Sabi sa verse 4 ng chapter 4 ng Santiago. Sa verse 5, huwag ninyo akalain walang kabuluhan ng sinasabi ng kasulatan. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Sa ibang salin nito, sabi ng Diyos ang espiritong ibinibigay ng Diyos sa atin ay mapalibuguin. Ayaw niya ng may kaagaw. Sabi po. Kaya, yung paglilingkod natin sa Panginoon, matuto tayong maglingkod na nagbuo, na hindi lang kalahati ang ibibigay natin sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na may kaagaw sa kanyang pag-ibig sa atin, o sa ating pag-ibig sa kanya. Kaya nga sabi niya, kung gusto mong maging kaibigan ng Diyos, kasuklaman mo ang sanlibutan. Kung gusto mong kaibigan ng sanlibutan, di sundin mo siya. Kaaway ka ng Panginoon. Sa Roma chapter 12, sabi ko sa verse 1 hanggang 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sabi ko diyan. Kung gusto nating sumamba sa Diyos, mag-alay tayo sa Kanya ng buo. Sabi nga, bilang handog na buhay, ialay ang sarili na bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Sabi po. At sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Nakakalungkot, daming Christian ayon na ayon sa pamumuhay ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi dito, malinaw na gusto ng Diyos na huwag tayong umayon sa sanlibutan. Ialay natin yung sarili natin sa Diyos.
Kaya minsan nakakalungkot na, yun nga, kung ano ngayong mga pinagkaabalahan ng mundo ngayon, pinagkakaabalahan din ng mga tao ngayon, mga Kristiyano ngayon. Di po ba? Kaya nga po, dapat matuto tayo na maintindihan natin na ayaw ng Diyos na hati ang ating paglilingkod sa Kanya. Sabi nga si Lord sa panahon niya, nung siya tuksoy ng demonyo para sumamba sa demonyo, sabi ng demonyo, magpatihulog ka. Sabi ng demonyo, gawin mong tinapay yung bato. Sabi ng demonyo, sambahin mo ako, bibigay ko sa iyo lahat. Anong sagot ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 10? Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Sabi ng demonyo, ibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sumamba ka lang sa akin. Sabi ng Panginoon, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon na ang dapat nasambahin. Siya lamang ang dapat paglingkuran. At tayo po tinawag ng Diyos, tinubos, bayad tayo, sabi ng salita ng Diyos, binayaran tayo ng Panginoon, binayaran tayo ng isang halaga, gamitin natin yung ating katawan para maparangalan ng Diyos. Tanungin ko po kayo, yung minsan yung mga napapanood na mga pinopost natin sa Facebook, nakakalugod kaya sa Panginoon yon? Bilang mga Christian, hindi dapat mangyari sapagkat dapat sa Diyos lang, ang Diyos lang ang ating paglilingkuran, ang Diyos lang ang ating sasambahin. Sa John chapter 2, verse 15, anong sinasabi po dito? Unang Juan 2:15. Tinuruan tayo ng salita ng Panginoon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang linaw. Huwag daw nating ibigin ang sanlibutan. Ang tinutukoy na sanlibutan ito, kung ano man yung uso ngayon sa sanlibutan. Minsan nakikita na natin, okay lang yun, makita. Kumbaga, nakikipanood ka na lang, hindi na yung ikaw na mismo ang pumapapel. Okay lang yung nakita mo, nadaanan mo kasi nagpi-Facebook naman talaga tayo. Okay lang yun, pero pag sinabi mo, gagawin ko to, gayahin ko to. At minsan, yun ang po nakakalungkot, sumabay ka na sa galaw ng sanlibutan. Sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos na sa Kanya lang tayo sumunod, sa Kanya lang tayo sumamba, sa Kanya lang tayo magtiwala, sa Diyos natin hanapin yung ating kaligayahan. Nakakainip, kung nainip na kayo sa bahay nyo dahil na lockdown nga po kayo, sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Pwede naman magpuri ng sabay-sabay. Pwede naman mag-aral ng mga salita ng Diyos kung nainip kayo sa haba ng panahon na nasa lockdown tayo. Pwede naman mag-isip ng ibang gawain na hindi labag sa kalooban ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. Kaya dapat nating maintindihan ng Diyos ay silusong Diyos. At sabi niya, hindi kayo maring lingkod ko kung hindi para ang inyong paglilingkod sa sanlibutan at saka sa Diyos. Hindi pwedeng maglingkod ang isang tao na ganyan. Turo pa ng Panginoon sa aklat po ng Lucas, sa chapter 14, sa verse 25, sabi po dito, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Narinig din niyo po yung sinasabi ng Lord? Hindi daw tayo maaring maging alagad ng Panginoon kung masyadong mabigat yung ating relasyon sa ating mga kapamilya. Maging sa sarili nating buhay, sabi po dito. Ang hindi magpasa ng sarili niyang cross at sumusunod sa akin, hindi maaring maging alagad ko. Totoo po, talaga naman, minsan, sa paglilingkod natin sa Panginoon, dito natin naranasan na ang Diyos talaga nagsisilos. Kaya nga po, minsan, marami tayong mga panalangin na parang nababasura. Bakit? Kasi
hindi naman buo ang ating pagtawag sa Panginoon. Hindi naman buo ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon nung tumawag, nung magsalita ako sa kanila, hindi naman sila nakikinig. Ganon din ang gagawin ko sa kanila kapag sila ay magsasalita sa akin. Sabi po. Kaya, sa chapter 7 ng Zacarias po yun, basahin natin yung chapter 7 ng Zacarias. Verse 13. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan. Ganon din ang ginagawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin. Kaya, kung gusto natin makinig sa atin ng Diyos, huwag natin gawin ang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay. Naglilingkod tayo sa Diyos, naglilingkod din tayo sa sanlibutan. Sabi nga ng Panginoon, huwag ninyong gamitin ang aking banggitin, ang aking pangalan ng walang kabuluhan, sapagkat parurusahan ko ang bumabanggit nito ng walang kabuluhan. Huling talata po na babasahin natin sa aklat po ng Exodo, sa chapter 20, umpisa natin sa verse 1. Sabi po, hanggang verse 5. Ang lahat, ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng magulang ay sinisigil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat ng salin lahi. Sabi po dito. At kung lundagin po natin yung verse 7, lundag tayo sa verse 7, huwag mong gamitin ng walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan kung sino mang gumagamit ito ng walang kabuluhan. Bilang Christian, dapat yung mga practice natin pag Christian. Hindi po tayo dapat nagpa-practice ng mga hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay silosong Diyos. At isang paalala sa atin mga kapatid, sikapin nating makakapaglingkod o mapaglingkuran ang ating Diyos ng buo. At hindi tayo pwedeng maglingkod ng sabay. O, nagtatrabaho kayo, nagtatrabaho tayo, kumikilos sa ibang buhay, pero hindi yan ang priority ng buhay natin. Ang priority sa buhay natin ay ang ating Diyos. Siya yung ating hinantay, ang kanyang pagbabalik, ang ating ang hinantay natin. Hindi yung para makapagpatayo kung ano-ano mga bagay. Blessing na lang, kung lubin ng Diyos. Pero hindi, kumbaga ang Christian yung kaibahan ng Christian kasi naghihintay ang mananampalataya sa gawa ng Diyos, hindi sa sarili niyang gawa. Pag pinagyaman ka ng Diyos, walang makakapigil no. Pero pag hindi ka pinagyayaman ng Diyos, kahit anong posige mo, tandaan po natin, sa Diyos lang natin masusumpungan ang lahat ng mga bagay na kailangan natin. Ay maglingkod tayo sa Kanya ng buo. Samahan niyo ako sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, patuloy kaming lumalapit sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. At ang aming panalangin na matuto kaming paglingkuran ka, Lord, ng buo, na hindi kalahati, hindi ang aming paglilingkod, paglinggo sa iyo, pag Sabado sa mundo, Lord, sa Lunes sa mundo, ayaw mo ng gano'n, Panginoon. Sabi po niyo sa amin na hindi kami pwedeng maglingkod ng sabay sa Diyos at saka sa kayamanan, sa Diyos at saka sa sanlibutan. Kaya aming Diyos, bilang mga tinubos mo, pinili po ninyo, binayaran niyo ng inyong banal na dugo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maialay namin ang aming mga sarili bilang isang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Lord, tulungan niyo kami, pangunahan niyo kami. Gabayan niyo kami sa araw-araw naming pamumuhay, Lord. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, ang mga nakakapanood ng aming online service na ito. Aming Diyos, patuloy namin dalangin na nawa tumimo sa puso ng bawat isa sa amin ang mga aral na aming naririnig sa araw na ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan at aming panalangin. Minsan pa ang inyong pagpapagaling, yung mga kahinaan, karamdaman, Panginoon, mga sakit at mga ibang uri ng sakit, karamdaman spiritual, Lord. Kaya aming panalangin sa iyo na patuloy mong pagalingin ang inyong bayan. Kami yung binayaran ng inyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan niyo kami na gumawa, kumilos ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po, Ama.
sapagkat minsan na naman kami pinaalalahanan ng mga salita. At nawa, Panginoon, hindi nagiging dili ang marami sa amin. Nawa po, tumulong sa puso ng bawat isa ang mga salita nito. Pangunahan niyo kami, Lord. Hallelujah. Patuloy ang aming panalangin sa aming bayan, sa aming mga leader ng aming bansa, mula sa aming presidente ng barangay captain. Patuloy ang aming panalangin sa aming mga spiritual leader, Lord. Maging sa aming mga kapatiran, patuloy ang aming panalangin sa iyo. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Lagi niyo kami isama sa paralan ng tagumpay. Ang papuri ay para sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name, ito po ang aming sama-sama panalangin. Amen.